Bago natin simulaan ang kwento, sa mga palaging nag-aabang ng ating mga video, kung hindi kayo nagsasawa, ay pakinggan nyo ang ibang upload natin. Nag-upload tayo kagabi. Yung pamahiin. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin to. Nang marinig ito nila Noli at Danilo, agad naman nilang tinawag ang gabay ng mutya upang maipakita sa dalawa ang mabilis na pag-unlad ng kanyang karunungan. Sa pagsilay ni Mang Carpio sa isang napakagandang dilag na gumagabay kay Noli, halos hindi sila makapaniwala dahil ang gabay ng mutyang hawak niya ay silantian pa rin. Hindi nila lubos akalain na ang gumagabay sa mutya na yon ay isa pa ding diwata. Maya-maya pa, agad din naman yung naglaho, alinsunod sa taong nangangalaga ng mutya ng bigas. "Pwede na ba yun, Manong?" Tanong nito kay Manong Duming. "Hindi talaga kami nagduda sa iyo, Noli. Maging ang mutya ng bigas ay kaya mong makokontrol. Bueno, sa Lunes na ang ating alis, kaya ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Ang paglalakbay nating ito ay walang kasiguraduhan kung makakabalik pa tayo ng buhay. Kaya ngayon pa lang, pwede na kayong tumalikod. Grupo ni Tasyo ang ating makakaharap." Sagot naman ni Manong Duming, habang dahan-dahan tumitingin sa kanyang mga kasama. "Wala namang rason para tumalikod kami, Manong. Lugar natin ang napiperwisyo kung magkataon. Kaya sasama kami." Sagot naman ng kanilang pangkat. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinadya nila ang kanyang ama para ipagsabi ang nalalapit nilang pag-alis. Upang habang wala sila sa lugar, ito na muna ang mamamahala sa kanyang manukan. Pagdating nila sa tahanan ng kanyang ama, agad naman nilang ibinigay ang kanilang pasalubong para naman makabawi kahit papano. Pagsilay sa kanya ng kanyang ama na naglalakad sa kanilang bakuran, agad naman sila nitong sinalubong ng puno ng kagalakan. At halos ilang minuto din sila nung nagkamustahan hanggang sa dumating ang puntong nadapo na sila sa paksa na kanilang pinunta. Tay, meron sana kaming sadya sa inyo eh. Alam mo kasi, nitong mga nakarang araw, may isang banta na magaganap para sa ating mga kaligtasan. Siyempre bilang mga antingero kami, tungkulin namin itong sagupain na hanggat hindi pa lumalala, maaga pa na. Kung maaari sana, kayo na muna ang mamamahala sa manukan ko kung pwede. Mawawala kami ng ilang linggo, tay. Wika ni Noli dito. Humihingi sila ng pabor dito na kung maaari, patuloy pa rin niyang gagabayan ang kanyang mga tauhan. Sa kabila ng mga narinig ng kanyang ama, hindi naman yun tumanggi. "Sige nak, kung yan ang gusto mo, walang problema." Sagot naman ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang kanilang pag-uusap. Bago sila noon bumalik sa kanilang manukan, sinabihan sila ng kanyang ama na doon na sila kumain para naman kahit papano gawa niyang malaman ang karagdagang detalye ng kanilang plano. Nang marinig naman ito nila Noli, hindi naman sila tumanggi sa alok nito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng hapunan, ipinagtapat nila sa ama ni Noli
ang tungkol sa sungaw na kanilang makakalaban. At inilahad din nila dito na ang kanilang nakaranasan noong mga nakaraan ay kung bakit nila yon labis na kinakatakutan. At matapos itong mailahad nila Manong Duming, kitang-kita nila ang pagkagulat ng kanyang ama dahil sa mga narinig nito. Hindi kasi yon lubusang makapaniwala na meron pang ibang mga nilalang na mas malakas ng dihamak sa kanilang pangkat. Ilang minuto pa ang lumipas. Natapos na nga ang kanilang salo-salo na siya namang naging hudyat ng pagwawakas ng kanilang usapan. Bago nila tuluyang nilisan ang bahay ng kanyang ama, masaya sila ditong nagpaalam na parabang walang iniisip na peligro sa kanilang mga isipan. Luisito, uwi na kami ha. Salamat sa pagkain. Wika ni Manong Duming paglabas nila ng bahay nito. Sige Manoy Duming, mag-iingat ho kayo. Siguraduhin yung babalik kayo rito kahit anuman ang mangyari. Dahil kapag hindi, magtatampo ako sa inyo. Sagot naman ng ama niya habang nakangiti. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, tumango lang naman sila upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Pagbalik nila sa tambayan, kanya-kanya na noon ang ginagawang pag-impake nila Nuli bilang paghanda sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Upang hindi magulat sa kanilang pag-aalis ang kanyang mga tauhan, formal naman silang nagpaalam dito. Habang pinagmamasdan sila nila Guyo at ng mga tauhan niya, halos hindi naman ito magawang maikubli ang kalungkutan na kanilang nadarama. Nang mapansin ito nila Manong Duming, agad naman yung lumapit sa mga ito upang kausapin ang mga ito ng masinsinan. At habang abala sa pagpapaliwanag naman si Manong Duming, panay naman ang pag-aayos nila Danilo at Nuli na parabang wala silang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang ginagawa. Nang masipat nilang humagulgol ang kanyang kaibigan na si Guyo. Malalayo na naman kasi ang kanilang grupo at hindi naman sila magkakasama. Sa puntong yon, niyakap na lang nila ito at sinabing babalik sila. Magaman masakit para sa kanilang makita ang mga itong malungkot, wala silang magagawa dahil nakasalalay sa paglalakbay na yon ang kanilang baryo. Sa pagsapit ng nakatakdang araw, maaga pang umalis sila Nuli sa kanilang tambayan. Pero siyempre, 5 manok ang kanilang isasama sa paglalakbay para kahit papano magagawa pa rin nilang makapagsabong kahit nasa misyon sila. Habang nag-ayos sila ng kanilang mga kasuotan, lumapit sa kanila ang kanyang mga tauhan na parabang meron itong naisabihin sa kanila. Manong Duming, Nuli, Mang Carpio, maghihintay kami dito sa inyo hanggang sa inyong pagbabalik. Mag-iingat ho kayo at huwag kayong makakalimot na humingi ng tulong sa Panginoon. Masakit man sa amin na makita kayong naglalakad papalayo, wala kaming magagawa dahil parte ito ng inyong tadhana at parte ng responsibilidad na kinakailangang magagawa. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman nila ito, agad naman nila itong nilapitan at niyakap ng mabilisan. Matapos nilang makapagpaalam sa kanilang mga kaibigan, doon na sila dahan-dahang naglalakad
patungo sa tahanan ng ama niya. Pagdating nila sa bahay nito, nadatnan nila yung nagwawalis kasama ang ilan niyang trabahador. Noli, Manong Duming, aalis na ba kayo? Mag-iingat kayo ha. Kung may pagkakataong kayong sumulat doon, gawin nyo para naman alam namin kung anong kalagayan ninyo. Bungad na wika ng ama niya. Matapos nitong makapagsalita, walang pag-atubili naman sila nitong nilapitan at niyakap. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasya na nga nilang maglakad papalayo sa baryo. Hindi na nila ninais pa noong ibaling ang paningin sa kanilang mga pinagmulan sa paniniwalang masama yon at mayroong dalang kamalasan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, ay panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa eksaktong kinaroroonan ng pangkat ni Tasyo. Nagbatuhan sila ng kanilang mga haka-haka para naman kahit papano luminaw ang mga katanungan sa kanilang mga isipan. At kinagabihan, nang madapo na sila sa gitna ng kagubatan, ay naghanap sila ng isang angkop na lugar na maaari nilang pagtutulugan. Dahil sa 2 sulo naman ang dala nila noon, ay naisip nilang gumawa na lamang ng isang malaking siga sa gitna ng kanilang pagpapahingahan. Napagpasyahan din nila noong magiging salitan sa pagbabantay para kahit papano magawa nilang makapagpahinga kahit kunting oras lang. Bali sinuli ang magbantay ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi at sila Danilo naman ang magbabantay ng alas 9 hanggang alas 11. Pagkatapos nun, iba na naman ang magbabantay. Siyempre, dahil marami-rami sila, tagdadalawa ang magbabantay. Alinsunod sa patas na pamamahinga. Habang nasa kasagsagan ng pagbantay sila Nuli, wala naman silang nagawa kundi ang magkukwentuhan kasama ang bataan ni Mang Carpio. Kahit madilim ang kanilang nakikita, masaya pa rin silang nag-usap. Danilo, maganda sana kung narito sila Tonyo at Carding. Kaya lang, ang sabi ni Manong Duming, may misyon din itong pinupuntahan. Wika niya. Oo nga Noli, nakakamiss yung mga panahong kasama natin sila. Sagot naman ito habang nakatingala sa kalangitan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon kay Mang Carpio. Nang masipat nila itong marahang bumabangon sa kanyang hinihigaan. Oh, Mang Carpio, bakit? Hindi ka ba makatulog? Bungad na tanong ni Nuli. Sinabi mo pa, ang hirap talagang makatulog kapag napalayo ka sa nakasanayan mong hinihigaan. Pero tingnan mo si Domingo, parang akala niya parang nasa pantawan pa rin siya natulog ng ating kubo. Pabirong sagot naman ito. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong tinabihan ni Nuli para maipagpatuloy ang kanilang pag-usap. Dahil sa ginawa noon ni Manong Carpio, labis naman ang kanilang tuwa sa kadahilanang kahit papano meron silang kasama sa pagbabantay. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga ang kanilang pinag-usapan tungkol sa iba't ibang oras ng kalakasan ng mga nilalang. Nais kasi yung malaman nila Buning sa kadahilanang makakatulong ito sa kanila sa pagpuksa ng pangkat ni Tasyo. Nang marinig naman ni Mang Carpio ang mga katanungan nito, agad naman yung nagbahagi ng kanyang karunungan.
Sa pagpatuloy ng kwento, dito nyo marinig ang matinding bakbakan. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe upang hindi kayo maligaw sa ating mga kwento. Yun lang, hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.